Tahimik na ngayong umaga. Matapos ang ilang linggong puno ng mga babala, mga wind signals, at mga listahan ng apektadong lugar, ang weather bulletin ngayong umaga ay nagpapakita ng isang bansa na tunay na nagpapahinga. Walang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Walang low pressure area na sineseryosohing sinusubaybayan. Ang habagat ay bahagyang lumiitin pa ang kanyang coverage, ngayon ay nakakaapekto lamang sa western section ng Northern Luzon. At para sa Metro Manila at natitirang bansa, ang forecast ngayong araw ay isolated thunderstorms lamang. Ito ang pinaka-calm na weather bulletin na aming naibigay sa loob ng maraming araw. At ngayong umaga, ika-15 ng Hulyo 2026, ang ating bansa ay tumatanggap ng isang bihirang regalo. Isang araw ng kapayapaan. Magandang umaga, mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong Miyerkules, ika-15 ng Hulyo 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming isang ulat na magpapaluwag ng loob sa maraming Pilipino pagkatapos ng isa sa mga pinakaaktibong weather periods sa kasaysayan ng ating bansa ngayong taon. Simulan natin sa pinakabagong sinopsis ng ating panahon ngayong umaga. Ang southwest monsoon o habagat ay kasalukuyang nakakaapekto sa western section ng Northern Luzon lamang ngayong umaga. Ito ay isang makabuluhang pagbabago mula sa nakaraang ilang araw. Kung 2 araw na ang nakakaraan ay ang buong Luzon ang nakakaramdam ng habagat, at kahapon ay ang western section ng Northern Luzon at ilang lugar pa, ngayong umaga ay ang coverage ay lumiitin pa. Ang southwest monsoon ay nananatiling aktibo, ngunit ang intensity at saklaw nito ay nagsisimulang bumaba mula sa mga antas na aming naranasan sa panahon ng Typhoon Inday at sa mga nakaraang araw. At ang pinakamagandang balita ngayong umaga ay ito. Para sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, walang tropical system na aktibong sinusubaybayan na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga darating na araw. Ang low-pressure area na dating Tropical Storm Josie ay nagpatuloy ng kanyang paggalaw patungong hilagaang silangan kahapon ng hapon, at ang Pag-asa ay nagpahiwatig ng posibilidad na ito ay maaaring mag-dissipate sa Philippine Sea. Para sa lahat ng Pilipino, ito ay isang napakagandang simula ng araw. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa buong bansa ngayong umaga. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat, lalo na sa mga lugar na may mahinang drainage at sa mga komunidad na malapit sa mga ilog at bundok. Ito ay isang napakasimpleng at napaka-calm na forecast para sa Metro Manila at karamihan ng ating bansa ngayong umaga. Isolated na thunderstorms lamang. Walang scattered rains dahil sa habagat. Walang throw ng isang bagyo. Walang tuloy-tuloy na malakas na ulan. Para sa milyon-milyong Pilipino sa Metro Manila na nakaranas ng maraming araw ng malakas na ulan at malakas na hangin sa nakaraang ilang linggo, ang forecast ngayong araw ay isang malaking kaluwagan. Ngunit, at ito ay isang importanteng paalala, ang isolated na thunderstorms ay hindi nangangahulugang ganap na ligtas. Ang isang matinding localized thunderstorm ay maaaring magdala ng mabilis at malakas na ulan sa isang partikular na lugar sa loob ng maikling panahon. Para sa Metro Manila, ang mga lugar na kilala bilang madaling mabaha ay dapat pa ring manatiling alerto kahit sa araw ng relative na calm tulad ngayong umaga. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong umaga, para sa northern at western sections ng Luzon, ang hangin ay moderate mula sa timog patungo sa timog-kanluran, na may coastal waters na moderate at umabot sa 1.2 hanggang 2.5 metro. Ito ay isang makabuluhang pagbaba mula sa 1.5 hanggang 3.1 metro ng kahapon at mula sa 2.8 hanggang 4.0 metro ng mga nakaraang araw ng Inday. Ang kondisyon ng karagatan sa northern at western Luzon ay patuloy na nagpapabuti. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog silangan patungo sa timog, na may coastal waters na slight hanggang moderate at umabot sa 0.6 hanggang 1.5 metro. Ito ay isang manageable na kondisyon ng karagatan para sa karamihan ng maritime operations sa buong bansa ngayong umaga. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa buong bansa,
ang mga kondisyon ng karagatan ngayong umaga ay patuloy na nagpapabuti. Ngunit ang regular na pagsuri ng mga weather updates ay palaging inirerekomenda bago maglayag, lalo na sa northern at western seaboards ng Luzon kung saan ang mga alon ay umabot pa rin sa 2.5 metro. Para sa temperatura at halumigmig ngayong umaga, ang panahon ay nagpapakita ng isang kawili-wiling pattern. Ang pinakamababang temperatura ay 24.2 degrees Celsius na naitala ngayong alas 5 ng umaga at ang pinakamataas ay 33.3 degrees Celsius na naitala kahapon ng alas 2 ng hapon. Ang 24.2 degrees ay isa sa mga pinakamababang minimum temperature na aming naitala ngayong rainy season, nagpapakita ng patuloy na cool na umaga sa maraming bahagi ng bansa. Ngunit ang 33.3 degrees na maximum ay nagpapakita na ang hapon ay nananatiling mainit sa mga lugar na hindi direktang apektado ng habagat. Ang pinakamababang relative humidity ay 52% ngayong alas 1 ng hapon, at ang pinakamataas ay 88% ngayong alas 8 ng umaga. Ang bahagyang pagbaba ng maximum humidity mula sa 75% ng nakaraang ilang araw ay nagpapakita ng bahagyang pagbabago sa atmospheric moisture content sa ating bansa, consistent sa bahagyang pagbaba ng habagat coverage ngayong umaga. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila ngayong araw, ang araw ay sumikat ng alas 5:35 minuto at lulubog ng alas 6:29 na minuto. Ang buwan ay sisikat ng alas 6:15 minuto ng umaga at lulubog ng alas 7:28 ng gabi. Ang illumination ng buwan ngayon ay 2%, waxing crescent na lamang pagkatapos ng bagong buwan kahapon. Sa loob ng ilang araw, ang buwan ay magsisimulang lumaki muli, nagdadala ng mas mataas na tidal activity sa ating mga baybayin. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong umaga at ang mas malawak na konteksto ng ating weather story ngayong taon. Ngayong umaga, ang ating bansa ay nasa isang brief na pahinga mula sa mga hamon ng nakaraang ilang linggo. Mula sa simula ng aktibong typhoon season ng 2026, ang ating bansa ay nakaranas ng sunod-sunod na tropical systems na nagdulot ng pinsala, pagbaha, at mapanganib na kondisyon sa maraming lugar. Ang Kaloy, Doming, Esther, Francisco, Gardo, Henry, Inday, at Josie ay lahat nagdala ng kani-kanilang hamon para sa ating bansa. Ngunit sa bawat pagsubok, ang ating mga kababayan ay nagpakita ng tatag, determinasyon, at pagkakaisa. Ang brief na pahinga ngayong araw ay isang pagkakataon para sa lahat ng ating mga kababayan na mag-assess ng mga pinsala, mag-replenish ng mga emergency supplies, at maghanda para sa mga susunod na hamon ng rainy season. Dahil ang rainy season ng 2026 ay hindi pa tapos. Ang habagat ay nananatili sa western section ng Northern Luzon. At ang Western Pacific ay patuloy na binabantayan ng ating mga meteorolohista para sa anumang bagong tropical developments. Kasabay nito, nais naming ipaalala sa lahat ang dalawang mahahalagang pangmatagalang weather developments. Una, ang El Nino ay opisyal na naroroon na sa Tropical Pacific, na may mahigit sa 80% posibilidad na ito ay magiging full-blown event na mananatili hanggang sa unang bahagi ng 2027. At ikalawa, ang taon 2026 ay nagpapakita ng isa sa mga pinaka-notable na typhoon seasons sa kasaysayan ng Western Pacific, na may mga bagyo na nabuo sa bawat buwan mula Enero hanggang ngayon. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa buong bansa, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Gamitin ang brief na pahinga ngayong araw para mag-assess ng mga pinsala at pangangailangan ng inyong mga komunidad mula sa nakaraang mga weather events. Mag-replenish ng mga emergency supplies at mag-repair ng mga nasirang istruktura. I-update ang inyong disaster preparedness plans para sa mga darating na hamon. At tiyakin na ang inyong early warning systems ay nananatiling fully operational kahit sa araw ng relative na calm tulad ngayong umaga. Para sa lahat ng ordinaryong mamamayan sa buong bansa, ang mensahe ngayong umaga ay simple. Ang panahon ngayong araw ay maganda. Gamitin ang araw na ito para magpahinga, mag-assess ng inyong mga paghahanda, at maghanda para sa mga susunod na hamon. Alalahanin ang mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng mga nakaraang weather events. At huwag kalimutang regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa para sa pinakabagong impormasyon. Ang susunod na weather update ay ilalabas ngayong alas 11 ng umaga.
Patuloy kaming magsusubaybay sa lahat ng weather developments sa ating rehiyon at agad naming ibabahagi ang lahat ng bagong impormasyon sa inyo. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed, mga kababayan. Ang panahon ngayong araw ay tahimik. Ngunit ang ating weather monitoring ay hindi. Lagi kaming nandito para sa inyo, sa bawat storm at sa bawat calm na umaga tulad ngayon. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.